Yo guys, ako nga pala si Kurt Dane Deeper doon ng BSID 2B ng CDM. Sa video na to, papakita ko lang yung midterms exam namin. Bali sa midterms exam namin, hindi kami pinag-exam. Pinagawa na lang kami ng website, promotional website. Nagagawin namin sa loob ng isang linggo. So, mag-proceed lang tayo sa pagpapakita ng website na ginawa ko. So una, eto, inopen ko na yung folder na kung saan nakasave yung mga website na ginawa ko. So, may apat akong parts ng website na ginawa. Ito, una, magsisimula sa index, sa item page, sa login, and sa register na parts ng website. Magsimula muna tayo sa index. Itong index, ito yung pinaka homepage ng website na ginawa ko. Bale, unti lang din yung codes niya dito. Yan. Hindi siya abot na 100 yung lines. Pero yan, ito na. Try natin siyang i-run. Yan. Ito yung itsura ng ano ng homepage ko na ginawa para sa website. Ito. Dito yung login button tsaka yung register. Tapos dito, pag pinindot natin ito, mapupunta tayo dun sa mismong main page na kung saan nandun yung mga content ng items. So, pakita ko lang din yung CSS tsaka papaliwanag ko ng medyo mabilis. Dito sa pinaghiwalay ko siya sa folder. Ito, kung makikita nyo. Yan, may apat siyang part. Header, yung main page. Tapos itong style, wala lang to. Hindi ko lang siya. Nasali lang dyan sa pero tatlo lang siya. So, yun. Buksan ulit natin to. Tapos, punta tayo sa general. Yun. Lagay muna natin sila dito. Yan. Etong index HTML, nakalink dito yung general CSS ko. Bali, nilagay ko lang dito is yung parang default na value ng sa body, tsaka dun sa P sa paragraph, kasi P yung ginamit ko para ma-post yung mga eto. Yan. Karoon sila ng default size, pati font, para di ko na isa-isahin sa sa style sheet ko. Tapos, open natin yung sa header. Eto, pinaghiwalay ko sila. Sorry kung medyo nagugulan kayo sa folder, pero yan, pinaghiwalay ko sila para hindi masyadong mahaba yung pag-scroll na gagawin ko if ever. Kaya pinaghiwalay-hiwalay ko sila by parts. So, yun, punta tayo dito sa nag-set lang ako nung sa header. Yung background color. Wala lang to, tinesting ko lang yung kulay ng body, pero wala yan. Yan ko lang din. Yan, naka-RGB. Nakaset sa 0 yung opacity niya. Kaya hindi rin siya makikita. So, ito na header ko. Pakita natin. Etong shinrenew ko yung pangalan ng website ko. Pati itong login na rin register button. Pinlex ko siya. Tapos, excuse me. Pinlex ko siya din. Yung direction niya, rows. Tapos, ginawa ko, in-space between ko siya para maghati sila ng space evenly. Tapos, etong login and register, naka-div to. Kung makikita nyo dito, wait lang. Eto, naka-div siya. Para, yun, sumama yung dalawa, magtabi sila, mag-group. Bali, hindi sila kakalat dito, hindi sila maghahati. Imbis na tatlo yung space na paghahatian nila, naging dalawa na lang kasi nakadib dong dalawa. Yan. Tapos, proceed tayo dito sa ayun, bukod pala dun sa header, sinet ko din pala yung position niya sa pics para just in case na may scroll ko man tong etong main page kung gustuin ko, pero di ko na ginawa. Bale, hindi siya matatakpan yung header, kasi header nga kailangan
dapat nasa pinakataas siya ng ano, hindi siya matatakpan ng ibang content kasi pang navigate din to sa ano ko, web page. So yun yung sa title, inayos ko lang din. Yan, kung makikita nyo. Mga font, halos mga font lang din, tsaka hover lang yung ano, yung nilagay ko dito para yan magkaroon ng onting dating. Tulad nito, pag in-hover ko, mag-set yung background niya sa black, while yung text naman magsi-switch sa ano, white. Yung background magiging black, tas yung text magiging ano, white. Magbabaliktad lang sila ng value dito kapag naho-hover. Tas ganun din sa buttons. Tas eto din. Tas eto yung ano, yung ginawa ko. Ginawa kong parang description ng ano, website ko. Short description lang. Yan. Discover curated collection of nature-inspired fashion. Yan. Tas yun. Susunod ko namang ipapakita is yung sa CSS ko dun sa mismong main page. Etong may mga background image. Simple lang din naman ginawa ko dun. Lagay ko to dito. Tapos eto, teka muna para yan. Nag-set ako ng background image niya, ito. Kasi yung dinownload ko lang din sa internet. Kasi feeling ko okay naman siya sa tignan, sa yung kulay match naman sa ano, sa web page ko, tsaka yan, parang aesthetic din siya tignan. Tapos yun, ginawa ko din, naglagay ako ng position relative para hanapin ko nasa na ba yung position relative. Siguro wala lang to, parang nung time na nag-experiment ako sa ano, nakalimutan ko lang burahin. Ay, hit lang. Ito na pala. Get started div. Para ma-position ko siya dito. Ginawa ko yung ano, position. Yan. Lang, search ko. Para ma-position ko pala tong ano, short description pati itong button dito sa image. Bale, ang parent is yung etong picture. Tapos, ang children naman etong mga to. Yan, yung element na to. Yung header, pati yung description, tas yung button. So, yun lang yun dun sa pinaka homepage. Magdediretso na tayo dun sa ano, login. Yan, ito yung sa login. Pero bago natin tignan muna yung login is ayusin na muna natin to since napaliwanag ko naman na. Tapos, ang i-open natin, itong login muna. Yan, tapos, sama ko na rin yung CSS dun sa CSS ng login kasi magkahiwalay sila gaya ng sabi ko. Para yun, feeling ko kasi mas maayos pag ganun. Pero, di ko rin masisisi kung maguluhan kayo sa folder na ginawa ko. Nasa na yan? Ito, login style. Yan, dalawa lang CSS file niya. Pinag-ano ko lang. Ulit, dun sa general. Yan, nag-set lang din na ulit ako ng default value. Lang, dual screen ko sila. Yan. Para hindi ko na sila isa-isa. I-style isa-isa. Kaya yun yung ginawa ko. Tapos punta tayo dito sa login system. Yan dito. Bala ko sana dito lagyan ng ng JS pa. Yung magsasubmit talaga siya ng form. Tapos makukuha yung data na in-input mo. Kaso hindi kinaya ng oras. Pero feeling ko kaya sana kung maayos yung time management ko. Naubos oras ko kaka CSS. Pero yun, sayang yung plano na yun. Tapos, yung sa form, eto, nandito na pala yung form. Ito na lang yung papaliwanag ko kasi itong general usually, ibig sabihin lang yan para sa akin mag-set ng default na value, CSS value, para di ko na yung paulit-ulit.
di na redundant yung pagko-codes ko para lang dun sa mga font, yun, height, yung margin. So yun, ito yung main. Siya yung parang pinaka main part ng website. Tapos kinulong ko dun yung forms. Yan, tapos yung form box. Tapos kung mapapansin nyo, kapag ni-refresh ko to, nagkakaroon ng animation na baba. Dahil yan dito sa animation na to. Yan. Magmo-move down siya, tas linear. Hindi siya nagre-repeat kasi na-try kong iset sa repeat yun pa ulit-ulit lang. Parang ewan yung website ko. Tapos, sa keyframe naman, ito, parang isiset mo yung frames kada pag, kunwari, parang pinoposition na lang niya automatically yung y-axis, yung pagbaba. Ganun. Kunyari, pag na-reach na tong point na to, 0.0%, etong translate, parang nandito siya sa taas. Hindi natin siya makikita. Then, tong 50, yan, magne-negative 50 siya. Bale, bababa siya hanggang sa ito yung magiging finish niya, finish point niya. Ito na end point niya dito sa position na to. Yun, para ka lang nag-animation pero pa-codes yung ginawa mo. Tapos yun yung sa header. Yung sa header siguro sa to. Header div lang hanapin ko. Eto. Yung header, eto. Para yan sa header. Nice ko lang din. Tapos yun. Wala naman na masyadong ipapaliwanag dito sa login na makita lang sa design yun. Pwedeng tawipan. Tapos eto. Yan. Yan, napipindot. Tapos eto din. Yan. Kaso wala pa. Di ko na tinuloy yan dito kasi yun. Sayang yung oras. Kung Tapos kung mapapansin nyo dito, ang kinaganda lang ng ginawa ko dito sa login is nasa-show siya. Bale, ginamitan ko siya ng JavaScript. Eto, pakita ko sa inyo yung JavaScript. Saan na yan? Wait lang, hanapin ko lang. Yan, dito. Check lang natin kung tama yung nilagay kong dinrag kong folder. Oo, tama naman. Ayan. So, ito. Ginawa kong sa every time na hindi, iba to. Yan sa show password pala to. Eto. Show password pala. Sorry. Yan. So, yun. Every time na napipindot natin to, eto. Nag-type tayo, diba? Una, set natin sa pinaka-default niya yung mga dotted na password. Tapos magiging ganito siya. Bale, yung na yun, JavaScript na yun, may function na kung saan kapag pinipindot natin to, magti-trigger yung function. Ito siya. Bali yun, yung JS file na yun, nagko-contain ng function, gaya nga ng sabi ko. Pero bago tayo pumunta dito sa function, paliwanag ko na lang to. Hindi ako yung nag-code nito, bali, naintindihan ko lang siya sa ChatGPT. Yun kasi nag-aral din naman ako ng JS, kaya yun, yan ako na lang din. So, una, gagawin natin parang universal yung variable. Kasi kapag nilagay natin to sa loob ng function, hindi, kapag if ever na gumawa pa tayo ng isa pang function, hindi niya may inherit yung value ng variable na ginawa mo. So, ang maganda, dito mo siya i-set up sa labas ng function para kahit sinong function, if ever na gumawa ka ng panibagong function, ma-access pa rin. So, yun. Gumawa ko ng function na pangalan password field. Tapos, i-equal natin siya sa document get element by ID. Pag sinabing get element by ID, hanapin natin yun.
Punta tayo sa, wait lang. Yan, sa password. Saan na yun? Eto. Sa password, sa maling ano pala ako nakatingin. Eto yung ID. Pag sinabing get element, bali kukunin niya yung element by using ID na inassign natin sa HTML element natin, which pangalan niya is password, same as katulad dito. Tapos same as din dito sa show password icon. Get element by ID, bale yun, kukunin natin yung ID name ng ID name ng image, yung mata, itong pinipindot ko. Tapos ang sinet kong ID name niya is show pass. Tapos yun, doon na tayo sa function mismo ng toggle pass. Sinabing toggle yun, pag pinipindot nga to, mag-iiba siya. Yung function name natin is toggle pass. Yan. Kapag nilagay natin to sa on click, yan, since napipindot naman yung yung buttons, kada click natin nito, yan, mag-run yung function. So yun, kapag if daw, pag sinabing yan sa loob ng function, ito yung mag-run na code. Kapag if password field type ay nakaset sa password, bali i-change ng JS yung type dito. Wait lang. Type dito, saan na yung type? Ito yung target ng password field. Ito yung type. Ito yung mababago. Kapag equal daw siya sa pag equal daw siya sa password, gagawin niyang text, i-convert niya sa text. Tapos vice versa. Kapag naman, yun. Pag text naman, i-convert niya sa password. So, yun lang. Yun lang yung ginawa kong madali lang naman siya intindihan. Tapos tong validate form, ito ngayon gaya na sabi ko nung nakaraan. Plano ko sana yun, magsisend na talaga ng form. Tapos may data na if ever dun sa register. Or kahit ma-validate lang yung in-enter mong email dito, pati password. Kaso hindi na kinaya ng oras. Since madami din ginagawa. Yun. Next time ko lang siguro gagawin. Tapos yun lang naman yung mapapakita ko sa sa login page. Punta tayo sa create an account, sa register page. Yan, ito parang lang din, halos same lang din naman sila ng login page. Yun, mag-i-input ka lang din dyan ng kahit tapos lalagyan mo ng kahit email. Yan. Tapos ganun din sa natatagal yung password. Kaya lang. Tapos ang unique lang dito is gumamit ulit ako ng JS. Pagdating dito sa date, yung sa number ng 1, instead na, wait lang, open ko muna yung register. Tapos close ko na to. Since medyo parehas lang naman sila ng style ng CSS, di ko na siya papaliwanag. Tapos open ko yung sa register forms general. Yan yung general, di ko na rin papaliwanag kasi default lang naman siya. Na-realize ko dapat hindi na lang din ako gumawa ng general dito. Pinagsama ko na lang din sila if ever. Pero siguro kaya ako pinaghiwalay pa rin yung general. Madaming general is kasi magkaiba sila ng sinet kong default value. Only applicable lang tong general sa particular na page. Hindi siya para sa pangkalahatan na page, para ma-inherit yung value ng CSS property, pati yung value ng CSS property. Tama yan. Yun, ito na yun. Tapos ang dito, yun, ginamitan ko rin siya ng JS. Hanapin natin yun. Gumamit kasi ako ng ng HTML element na select. Required tayong maglagay ng option, diba? Para saan pa yung HTML select kung hindi naman natin lalagyan ng options sa dito sa pagdating sa month. Hindi ko siya nilagyan ng hindi ko siya nilagyan ng
JS JavaScript kasi medyo komplikado yung medyo complicated yung logic pa nito para saan kasi di pa naman ganun kahasa yung ano ko sa JavaScript. Nakaintindi lang ako ng JavaScript. So yun, punta tayo dito sa sa day select yun. Papaliwanag ko bakit sinabi ko kanina na required magkaroon ng option dito sa after ng select. Dito sa part na day select is wala namang option. Bali dito na papasok yung JavaScript na sinasabi ko. Bali siya na yung mag-automate ng paggawa ng option. Kaysa i-type ko pa sila ng madaming line, magsa-aksaya ako ng oras, 30 lines, 31 lines. Tas dito 100 lines, 'di ba? Parang ang inefficient gawin. Kaya naghanap na lang ako ng sagot dun sa GPT para mapadali yung trabaho ko. Eto, nag-set ulit tayo ng variable, const variable. Yan. Tapos is equal to document element ID. Kung sino man dito yung may ID na day select, dun mag-a-apply yung JavaScript na ginawa ko dito. So yun, nag-looping na lang dito, nag-looping, walang function dito kasi yun, di naman pa ulit-ulit ginagawa yung dito, wala naman din on click. So ang ginawa na lang looping, nag-set lang talaga ng value para makapag-generate yung JavaScript ng option. Papaliwanag ko na yung let day, ito yung initial value niya 1. Yan, tas magko-continue siyang magko-continue yung condition if less than equal siya sa 31. Tapos pag habang nami-meet pa rin yung condition, mag-increment siya ng isang 1, bali magiging 2 to hanggang sa mag 31. So yun, habang true yung true yung condition na to, dito na papasok yung lines of codes na magpapa-generate ng option. So dito, const element options equal document create element is equal to option. Bali ito na, yun. Gagawin niya to, yung JavaScript na yung gagawa ng option dito, di na ikaw, para makasave ng time. Tapos, ang maganda din dito is, yung option na yun, yung ginawa mo, may na rin, automated na rin yung paglalagay ng value ng day. Kunwari, pag eto, habang equal to dito, kunyari, nag-increment siya to, magiging to din dito. Tapos same lang din dito sa pinaka-text. Yung text yung eto, katulad ng sa katulad nung sa month. Yan, sa months. Ayan yung laman. Tapos, dito naman sa select, year select, gano'n lang din naman yung logic. Same logic lang din. Pero kasi magkaiba sila ng ng value eh. So, hindi pwedeng tawagin na lang dito yung hindi ko na lang pwedeng gamitin to. Ito dapat. Gagawa ka ng panibagong JavaScript. Yan. Ganun ulit. Gawa ka ng variable name equal sa get element ID. Yun, may get element ID na year select. May year select siya dito. So, ito yung target natin. Then ito, gagawa ka ulit ng panibagong variable para sa current year. New date, get full year, yan. Tapos mag-run ka ulit ng looping. Let year is equal to current year. Yan, ano ba yung current year natin dito? Dito siya nagsimula kasi pa-decrement siya. Ito kung mapapansin niyo, pa-decrement siya. So, ang nasa taas natin dito, dapat ay 2023. Yun. So, yun. Ang nasa taas natin dapat is 2023. Tapos ima-minus niya sa 100 na year. Ito, dito mapupunta. Hanggang dulo is yung 1990s. 1900. Yan. So, yun. Wala naman din masyadong
wala din naman masyadong pang special about dito bukod dun sa JavaScript. Tapos yun, nilink ko din siya sa ibang website para mapag-navigate dito pero may onting problema pagdating dito sa login. Kasi yun, yung dapat na plano ko is hindi natupad so gumawa na lang ako ng plan B which is wag na ituloy. Next time na lang siguro. So yun, pag nakagawa na ng account, balik na tayo sa login. Papakita ko na sunod is yung main page. Exit ko na to, hindi na kailangan nito. Ito pa. Ito. Yan. Itong item page yung pinakamadaming lines of codes na ginawa ko sa apat na part ng website na code ko using HTML. HTML pa lang yan. So, open ulit natin. Yan. Ito na yung laman ng web page ko. I-highlight ko lang din yung kanina kasi hindi ko nabanggit pala na naglagay din ako dito ng icon sa pinaka-tab ng Google. Para magawa yun is ito lang, link. Gagamit lang tayo ng link. Tas yung relation niya sa is icon. Tas etong href para lang yan sa kung nasan yung file location na ilalagay dun sa tab na yun para sa icon. Tas yung type niya is image/xicon. Yun. Bali, etong icon na to is ko lang, pinixelar ko lang, editing software para bumilog siya. Pero kahit ano namang shape, basta yun kung pwede dyan, kung gusto mong pero by default kasi masiset dyan is box. Pero kung gagamitan mo ng yun, editing software, pwede naman siguro kahit anong shape possible. Mas maganda lang kasi tignan pag bilog yung logo. Yan. So yun, hindi ko rin pala nabanggit to. Gumamit na rin pala ako ng external CSS para sa ibang file na ako magta-type ng CSS. Hindi masyadong dadami yung code ko pagdating dito sa HTML. Kasi wala pang CSS, internal CSS to, pero 1,000 na agad yung mahigit. Hindi, mag-1,000 pa lang. 800 yung lines ng code. So, mas pinili ko na lang din talagang approach is going external na lang yung CSS by default every time na gumagawa ko ng website. Kaso siguro lesson ko na rin dito sa project na to is mas gawin ko pang organize yung paggawa ko ng folder para di rin ako nalilito. So yun, gano'n lang din dun sa header. Same lang din naman sila. Ang nadagdag lang is search bar, pati itong logo na to. May puno na. Yan. May button din. Button tong add to cart, binilog ko lang using border radius. Tas etong red na to, etong red na to is naka-position siya absolute. Tas etong button add to cart is naka-relative. Tas kung mapapansin nyo, may tooltip. Magagawa rin yan using position din. Ganun. Tapos hover lang. Dapat may pointer events din na isi-set para yun, every time na button lang yun every time na kiniklik natin tong button, dun lang lalabas yung your cart na tooltip. Kasi kapag walang pointer events yun, pag hinover natin yung yung tooltip, kung nasaan yung tooltip, lalabas yung tooltip.
kaya sa pointer events, mag-set tayo ng value para hindi hindi kapag ma-hover man natin yung area na kung saan lalabas yung tooltip, hindi lalabas yung tooltip. Yan, papakita ko mamaya. So yun, wala nun masyadong special dito sa pinaka main page. Pinili ko na lang din talaga yung parang pa e-commerce na style para less yung description, di ko napapaliwanag kasi ano pang papaliwanag ko dito sa sa item description. Kailangan pa bang paliwanag paano magsuot ng damit, paano magsuot ng pants, paano magsuot ng sapatos? Hindi na, self-explanatory na yan. Ayan, damit yan. Yan, pang bottoms. Tapos ito, footwear, headwear. Tapos nag-add na rin ako ng glasses. Kahit wala siya sa category. Hindi ko ayun naisip ba't ko nilagay yan. Pero yan, para lang sa variety. So yun, ang ginawa ko dito para ma-align ko sila ng maayos is gumamit ako ng grid. Open lang natin saglit yung CSS. Eto, nandito siya sa Shinren Ryoko page. Hindi ko na-open yung general kasi default lang naman din yan. Default value para lang sa mga text. So ito, item page. Yan. Tapos, ano ko yung header. Tapos ko naman na ipaliwanag yung header. Lang. Tapos ko naman na ipaliwanag yun sa header. Sa main na lang. Pati sa navbar yung papaliwanag ko. So yun, punta tayo sa pinakataas. Nagset ako sa main ng margin. Dito sa part na to medyo nabaliw-baliw ako pero siguro next time na gawin ko to, gets ko na kung paano maayos tong size ng ng hindi naglolo ko yung sizing tas yung margins niya. Naglolo kasi nung tinry ko siya, pero yan, may mga natutunan ako sa paggawa ng midterms na to. Item preview, wait lang, paliwanag ko na lang muna. Nasa na yung main? Simula dito yung header, ganito kahaba yung header. Simula dito hanggang dito header. Tapos yung nav, pag na muna yun, mamaya na yun. Eto, yung main na. So, ito na tayo sa pinaka main. Etong grid ng items. Ito yung main natin. Ayan. Bale, yun. Ang kailangan lang dito is magkaroon tayo ng template, tas ika-copy paste mo na lang pag natapos mo na yung template. Sa code na to, ang template is yung etong item preview. Yan yung item preview, which is kabuuan nito. Yan, kabuuan netong block na to. Yan. Ayan yung item preview. Tas ginawa ko, kinopy ko na lang. Yan, pinis ko. Tapos, yung sa grading, nandito siya sa baba. Ay, di. Mali, sa CSS. Nandito siya sa baba, yung grading. Ito. Yan, ito, yung grid. Sinabing grid, i-display yung mga elements sa ganitong klaseng style. Yan, parang magkakahilera na sila, magkakahilera. Tapos yung grid template naman is, ang ginagawa niya, siya yung nagsiset ng kung ilang rows ba, columns yung gagawin niya para sa HTML sa website natin. Sa situation na to, ang sinet ko na na value ng
grid template ko is apat na 1FR. So, magiging apat siya dito sa apat yung items na magkakahilera. Kahit sabi natin ilang template yung ginawa ko doon yung preview. Mga nasa 16 yung items. Ang susundin lang yung template is yung tong sa main yung grid. Ito yung grid template kasi yan. Kaya nga siya tinawag na grid template para siya yung mag-aayos ng grading mo kung gaano kadami yung columns or rows. Pwede itong maging rows yung columns pero ikaw bahala. Pero sa setup ko ginamit ko yung columns para maglinya sila pa horizontally. Pag na-meet na yung 1FR, yung panglimang preview dito na sa baba. Ganun din. Yan. Ang function ng yung interactive na part lang dito is eto. Kapag na-hover mo, nag-change yung opacity. Tapos etong star, hindi siya napipindot. May tutorial naman sa YouTube kung paano gawin to, yung napipindot. Pero yan, di ko na din tinuloy kasi paubos na rin yung oras, baka di ko pa matapos yung project. So itong buttons na interactive din naman, yan pag kiniklik sila. Kaso ang problema lang dito is gusto ko rin sana kapag kinlik ko yung item, mariredirect ulit tayo sa panibagong page. Kaso abutin ako ng siyam-siyam ng 16 tong items. Kung gagawa ko ng additional na 16 websites para lang dun, hindi worth it para sa akin. Pero yun, tapos paliwanag ko na din yung sa navbar. Sa navbar naman, ito yung nakikita nyo dito. Yan, ayun yung navbar or sidebar na tinatawag. Asan yun? Yung category. Yun, kapag may mga category dito, isa tops. Ito, bala ko din sana lagyan ng JS to. Na kunwari pag pinindot ko tong t-shirt, yan, kahit ano dyan, ayun lang yung lalabas dito. Tapos mawawala tong mga to. Feeling ko possible sana yun eh. Di ko lang alam ba't hindi ko siya tinuloy. Yun. Pero yun, eto. Ngayon lang naman mapapaliwanag ko sa navbar. Ito lang siya. Yan. Pang sorting lang talaga sana siya ng kung ano lang yung gusto mo makita. Pero since na medyo may pagkabasura yung time management ko, yun, hindi naging possible gawin. So papaliwanag ko na din yung sinasabi, yung kasama sa criteria na compatibility sa iba't ibang screen, yung magiging responsive yung website. So dito, ito try ko na yun. Ang gagawin natin is try natin siyang i-resize. Una, pag na-reach niya tong point na to, magiging tatlong 1FR na lang sila. Then ulit-ulit kapag ni-resize ko ulit sa ganitong point, yun, magiging 2FR, dalawang 1FR na sila. Pag sinabing 1FR, i-contain niya lang yung space na kailangan niya. Wala siyang parang fixed na value ng width or height. Bali automatic siyang magsa-size. Tapos kapag pinab natin ulit to, yun, mawawala yung navbar. So ito, kung mapapansin nyo, medyo hindi siya compatible, pero para sa akin masaya na ako sa ganito kasi yan, almost naman na siya, responsive naman na siya sa iba't ibang screen. Kaya di ko na masyadong pa-problemahin siguro sa mga next na project ko. Ayun na lang, dun ko na lang problemahin tong compatibility. Pero yun, sabi ng ibang mga programmer, mas maganda daw simulan muna yung website mo sa mobile mobile screens, then tsaka ka mag-proceed sa screens palaki ng palaki. Yun, hanggang sa mag-reach siya sa PC na screen.
Pero may mga programmer din naman, web developer din naman nagsasabi na mas maganda din naman mag-start sa mismong pang web page na talaga sa PC. Tapos then mag-proceed ka sa screen ng pang phone. Pero siguro nasa developer naman yun kung anong gagawin niya. Ako kasi ginawa ko ah pang PC muna na screen, din pang ano na siya, paliit ng paliit hanggang sa maging mobile. Nice. So yun, para maging responsive to, gumamit lang naman ako ng media. Eto. Kung mapapansin nyo, magkadikit lang sila dito sa main grid ko. Yun. Para makita ko lang din, reference ko lang yung mga value nila if ever na may baguhin ako dyan or wala. Tinabi ko lang din sila tsaka para mabilis i-edit at alam ko kung saan i-edit. Nilagay ko na lang sila sa dulo kasi yun. Kaya sa harap kasi usually nandito lagi yung ano ko sa bandang baba eh. Diyan ako nagta-type. Kaya nilagay ko na lang dyan if ever para mabilis na lang i-scroll. So yun. Hindi ko pa pala nakikita yun. Pwede pa pala palakihin to. Yan. Hanggang 1FR to eh. Yan, pag nag 80%. Yan. Magiging 5 na sila. Yan. Pero siguro sa mga susunod na project ko, kailangan kong kailangan ko maging responsive din sila sa mismong pag-take ng space para masulit yung space. Sayang yung sulit. Hindi sulit yung space dito sa right side. Pero yan, okay na yan. At least may natutunan naman. Yan. Papaliwanag ko na yung sa media at media. So yun yung at media, pag sinabi nating at media yun. Dito natin mo-customize yung responsiveness ng web page natin. Pagdating para maging adaptable siya sa mga sizes na ipagre-resize mo ng website katulad ng ginagawa ko ngayon. Yan, magiging responsive sila, parang chameleon yung magiging yung may describe kung may at media yung mga website natin. Tsaka maganda din kung ganito yung website natin kasi portable siya kahit sa devices. So yun, ganyan lang din ginawa ko. Inano ko yung tinipe ko tong at media. Tapos sa loob niyan, kung ano yung isiset kong max width tsaka min width. Dito muna tayo kasi ito yung una kong ginawa eh. Pag umabot na sa 175 pixels yung screen, which is ito. Yan, magiging 3FR na siya. Ay, tatlong 1FR na siya. Then tas dito naman din sa 2FR yan. Pag umabot siya sa 795, which is ito, sa point ng 795 pixels, yan, maging dalawang 1FR siya. Tas kapag pumabot sa point na ganito, yan, yung navbar magkakaroon ng display masiset siya sa display bali mawawala siya. Yan, eto, kung mapapansin nyo na dito sa navbar sa CSS ko, mawawala na siya dito sa web page para magkasya tong mga item na to. Yan, handy din gamitin or iset yung navbar sa display para magkaroon ako ng sapat na space para sa items ko. So yun, balik ulit tayo sa main grid. So ito yung panghuli kong ginawa, min width. Yan, kapag na-reach na yung condition na to, yung 11635, which is hindi naman kasi ganun kalaki yan yung screen ko, kaya hindi yung default sa screen ko. Ginawa ko na lang din kasi yun, may mga monitor na mas malaki pa sa monitor ko. So yun, tinry ko na lang din i-add. Yan, wait lang. Yan, eto na yung pinakita ko kanina.
Ayan yung mangyayari kapag so yun lang naman yung mapapakita ko sa ano. Nag-set din ako ng ano, yan at media sa header na yun magaan mawawala din to. Magdi-display ng tong div ng search bar pati yung search bar mismo. Kaya pag in-over ko yan, tapos na-reach niya yung certain width, mawawala na siya. Mas maganda ipagka, ayan, mas sandi din gamitin kasi hindi na siya mukhang optic dan sa header. Wala na kasi yung ano. Kasi kung papalitin lang naman natin yung ano, yung search bar dito is parang ang pangit niya tignan. Kaya imbis na palitin ko, inalis ko na lang muna pag na-reach niya yung ano, certain point na laki ng pixels dito sa at media din ako. Eto siya. So, yun lang naman yung mapapakita ko sa ano, sa website na ginawa ko sa loob ng isang week. Yun lang naman. Pero yan, madami din ako natutunan. Tsaka, masaya din ano, masaya din siyang gawin along the process ng pagde-develop ng website. Yan, siguro next time papracticing ko na lang din kung paano mas magiging responsive yung screen ko at yun, magta-try ako ng mga alternatives or techniques kung paano mas ma-enhance yung ano, paggawa ko ng website. And then yun, mag-aaral ako ng JavaScript para hindi lang yung CSS pati HTML ko yung nagle-level up, dapat JavaScript din. Yun lang. So yun, salamat sa panonood. Sana may natutunan kahit papano. Yun lang muna sa unang video. So yun, thank you sa panonood. Bye!